Ginebra, sigurado ako. Kung hindi man sa Ginebra, San Miguel, Magnolia, no, iikot yan na SMC hanggat papunta sa MVP. So, ganyan po gumawa ng contents ang mga fake news story vlogger. Ayan, so welcome back po na dito sa Denrick at Doy TV Sports at ating pag-uusapan nandyan na po ha. Ang therapy ba po, open i-trade itong si Stan Hardinger. At ito na po yung sinasabi ko, pag-usapan na po natin in advance ang bakbakang Barangay Ginebra at San Miguel. Okay? At mga pa-shoutout. Bago po yan, ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa mga makabagong subscribers dito po sa ating channel. Okay? So sa mga hindi pa po subscriber dyan, magtatapos na po ang taon, no? At makailang buwan na po kayong nanonood, pindutin nyo na po yan, no? Baka po magkalimutan pa tayo. Okay? So, yun po muna. Okay, simulan na po natin dito kay Stan Hardinger na willing daw po or open ang Terapima na i-trade ito. Okay? So, yan po ba'y nangangahulugan, okay? Na si Stan came out of his retirement? Well, panig pa lang po ng Terapirma ang nagsasalita dyan. Okay. So, yung tao, wala pa. So, di natin alam ang sa loobin nun kung gusto pang bumalik sa PBA, no, after what happened to him, no. He was traded sa kupunang walang kaplano-plano, no, sa future nila. Bakit yung po nasabi walang kaplano-plano? Panay trade. Pagkatapos, yung mga nakuha ng mga asset, yung isa, di naman din magamit. Di po ba? So, ayun, walang plano. Tapos, ano na naman, sila na naman ang drop pick. Top pick, tapos, iaan na naman nila, trade na naman nila. So, sino nga namang player ang gaganahan maglaro sa ganyang klase ng kupunan, di po ba? Okay, so yan po okay, wala pa pong side dyan, di pa po nagsasalita si Stan Hardinger, kaya po yung mga iba, gagawa na naman ng kwento yan, ibabalik na naman po ng mga fake news vlogger yan Sa Ginebra, sigurado ako, kung hindi man sa Ginebra, San Miguel, Magnolia, no, iikot yan na SMC hanggat papunta sa MVP. So, ganyan po gumawa ng contents ang mga fake news story vlogger. Storyteller. Fake news vloggers, no? Anyway, di pa tapo agad tayo sa sagupaang Barangay Ginebra at San Miguel. Ano po ang pinaka-inaabangan nating lahat dyan? Of course, yung bakbakan po sa ilalim, no, ng Twin Tower versus Junmar Fajardo. Okay? Ito pong import nila, no, na unang inilaro, okay, debut game niya is against Converge. Si Narcis, no? Malakas din Alam nyo, magaling po kumuha ng import ng San Miguel, Una nga, ito si Boatwright. Okay? Pag-usapan po natin si Boatwright sa susunod na content. Okay? Tapos, na magiging naturalized player, di ba? Future naturalized player natin sa Gilas. And then, ito nga, si Narcis. So, inside and outside po ang laro nito, malakas lumaro sa ilalim. So, kapanapanabik po yan. At ngayon po, kung makikita nyo po, kung mapapansin nyo po sa panig ng barangay, kahit po may Toy Rosario tayo, okay, at meron tayong Japet Aguilar, ginigiba po sa ilalim, no, ng import ng Converge ng Magnolia, no, na si Tito Ratliff. Diba? Kaya in the end, si Brownlee bumaba ulit sa ilalim para bantayan yung ilalim. Dahil dun po, tinitira ng Magnolia ang Ginebra. At yan po yung ginagawa din ng iba't ibang kupunan sa kanila. Di po ba? Ilalim. So ano pong ibig sabihin yan? Kahit pa po may Japet tayo sa ilalim at may Troy, talaga pong tila not enough. At kung ang San Miguel po na may malakas na sentro sa buong liga, totoo naman po yan si Junmar naman po talagang pinakamalakas na sentro ngayon sa PBA, di po ba, na local. At yung import nila is inside and outside, talaga pong dodominahin na naman yung ilalim. Kaya yan po yung ating pagpupukusan dyan. Okay? So yan po ang ilan sa mga gagawin po ng Barangay Ginebra. Dapat pagpukusan. Okay? So bakit ko po tinatopic na ang bakbakang Barangay Ginebra at San Miguel? Well,
unang-una po, I want to move on sa marami pong mga kwento, no? Baka po nananawa na kayo dyan, no? Kaya po, maigi pong maaga pa lang, pag-usapan na natin ang San Miguel. Pangalawa, yan pong mga, may mga clickbait po dyan, no? Nililigaw yung ibang mga taga-barangay natin na may laro daw po ngayon mismo ang Ginebra at San Miguel, no? Matitindi talaga. Kapit talaga sa, high level of, of pamimeke, no? So, January 5 pa po yan. No? Alam ko exciting na po ang lahat, pero magbase po tayo lahat sa facts. Okay? So, yan po. Ang sa backcourt naman po, of course, nako po, malupit ang CJ Perez ito versus Abarrientos na mainit na pinag-uusapan. May special content po tayo dyan na about kay Abarrientos. Kung mapapansin nyo po, sinabi ko na sa inyo, no, na talaga pong pinredict natin na si Abarrientos ang kukunin ng Ginebra. At pinredict din po natin, no, na si Abarrientos po ang magiging Rookie of the Year, no? Bagamat mahigpit na kalaban dyan si Cedric Fairfield. Okay. So, pag-uusapan po natin yan sa separate content. Dami po tayong pag-uusapan talaga dito, no? So, hindi po kailangan gumawa ng fake news, no? Ang dami pong pwedeng pag-usapan. Okay. Shoutout na po tayo, guys, no? Ipagpapatuloy po natin itong pag-uusap ng Barangay Ginebra versus San Miguel. Mahaba pa pong usapan ito, no? At marami pa pong surprises. Okay, dito na po tayo sa barangay. Sasagutin po natin, no? Ang mga nagkomento dito, di po sila sang-ayon, Di sila sang-ayon, na tayo po yung magcha-champion sa 2025. Dito tayo kay Benjamin Oton. Ayan. Malabo yan, boss. Maraming malakas na team ngayon. Kahit maglaro pa yan, mahina na yan. Injury prone na yan. Sila. Hindi sila tulad dati na kalakasan ng laro. Real talk. Well, hindi naman siguro injured prone. Sabihin na natin, pwedeng mag-iingat pa lang sila dahil kababalik pa lang nila, so hindi pa totally 100%. Okay. Pero, malalaman lang po natin yan pag talagang naglaro na sila. Hindi po ba? Kaya nga po, hindi sila nirarush, no? Para po fully healed, no? At naniniwala po ako, no, na babalik po ang mga laro niya mga yan, no. Okay. Mga bata pa naman po sila. So yun po yung basa ko diyan. Dito po kay Sir Danilo Empeno, naka-game buzzer lang. Champion agad. Paano kung matalo? Muubos na magaling na sa Ginebra na kaya wag pa siguro bilog ang bola basta SMB. Okay. Ganito po yan, sir. Yan po tinapik ko dahil po binalita yan, no? Nakita ko sa YouTube yan at mismo binanggit yan ng anchor ng nagbabalita na daw po, sinabi daw po yan ni Coach Tim Cone, di ba? Kaya nga po nakalagay diyan nais ni Coach Tim Cone, no? So tinapik po natin yan. So alam niyo po, sabi ko nga, hindi ako magpe-predict ng ganito ganyan sa ngayon kasi nga kapag nagpe-predict ako laging may laging may prerequisite or lagi pong may requirement, no, para mangyari yun. Kaso, marami po kasing iba dito, no, ginagamit yung salita ko na yun against sa akin, no, kaya pinapaasa ko daw yung mga fans kung ano-ano mga pinagsasabi nila. So, mabuti pa, di na ako maglalabas ng kahit patungkol sa mga panalo, mga ganito ganyan, no, basta pag-usapan na lang natin kung ano yung posibleng mangyari, no, yung mga pointers, no. So, yun po yung gusto natin. Katulad po yung ginawa po natin ngayon kanina last San Miguel. Okay po, Lawrence Correg. Hello po, Lods. Kung good morning. Good morning po. Sabi nga ni Coach Ryan Gregorio, pag nakabalik na si Jamie, Maya Gray Isaac, mahirap na tibagyan na Ginebra. Iyak na naman ang haters niya, Lods. Go, Jenkins. Well, hanapin ko po yung sinasabi niya, sir, no, na sinabi ni Ryan Gregorio. Okay. Andresito Alantason, no, na naghahabad. Nice day sa inyo rin po, no. Team to beat po ang Ginebra kung makabalik na si Jamie Malonzo at si Gray. Kompletos Ricardos na. Good luck. Yes, I agree. Balbino Diala, morning idol. Yan po, bumabati po siya, no. Maraming salamat at solid tayo
Bata pa lang daw po siya, Hinebra na siya. Judith Digo, boss, tama po yan. Okay lang, walang balita. Ang mahalaga, pag nagbalita ka, totoo po. Speaking po of pagbabalita, no, meron pong super fake news doon sa Facebook. Natatawa nga po ako doon sa mga nagko-comment eh. Ang suggestion ko po dyan, wag nyo nang pasukin. Kasi po, the moment na pinapasok nyo, dumadami po ang follower nyan. Yung traffic nyan, pumapasok dyan. Kaya useless. Yung iba nagre-reply. Fake news ka naman. Yung iba, alam nyo ng fake news, wag nyo na i-click. I-report nyo na lang. No? Eh hanggang ngayon, nagtataka ako, existing pa rin yung page na yun eh. No? Anyway, dito tayo kay Nestor Binarao. Natural lang sabihin Hinebra manalo kasi Hinebra tayo, di ba, boss? Yes, definitely. Alam niyo namang sabihin natin na ano, na ang mananalo is Golden State Warriors, di ba? Tama po yung ano nyo. Camille Ricaneri, no? Good AM idol. Si JB talaga ang GOAT ng PBA. So, pabor po siya, no, sa nakaraan nating content na parang ano ito, no? Parang survey kung papayag po ba kayo na si JB po ang GOAT ng mga PBA imports. Okay, dito tayo kay Sir Rain Yangasca Sr. Ayan na, mga haters ng Barangay Hinebra. Punti-unti nang bumabalik ang kanilang mga star players. Lalong mag-iiyakan na yan kayong lahat. Shoutout po kay Sir Rain Yangasca Sr. Yun na nga po no? Dagdag lakas daw po si Jamie Malonzo, sabi ni Ricardo Cabato. Francisco Agron, kukuha po ng bagong big man na Hinebra para maging kapalitan ni Jape. Alam niyo po, meron akong gustong itapik tungkol dyan, no? Na tsak po na ika-aatake sa puso, no, ng mga hater. Sigurado po, sobrang hypertension, no? Kaya po, di ko muna nilalabas dahil sobra pong mag-iinit, no, ang kanilang mga ulo. Pag nilabas ko na po yung aking haka-haka prediction. Hindi, papasukan po natin yun ng mga matitinding matitinding teorya, Nax, no? Base po sa mga pangyayari. Okay? So, pinag-iisipan ko pa po no? Sigurado pong aatakihin sa puso ang mga hater nun, no? At yung mga matindihang script niyan, matindi po mga script niya mga haters Ang mga script niya mga yan, pag natatalo, maraming dahilan. Pag panalo, di ba? Pansin nyo, daming mga comment na ganyan. So, ngayon tahimik po sila, naka-day off po sila, naka-holiday kasi wala silang sasabihin Yung iba nga dito, nagagalit dahil nagse-celebrate, may abang daw ang Hinebra. So, nakakatawa talaga. So, yun lang po muna guys ang ating pinag-usapan, okay? Magbabalik po tayo ulit sa mga katulad na ganitong content. Dito lamang sa Denrick at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.